Hi mga boss, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo nagbabalik para magbahagi ng kaunting kaalaman para sa mga ah, engine upgrade lalo na sa cam. So itong cam pala na nakita nyo ngayon, which is mataba, is yan yung tinatawag na blank cam o yung blanco na cam na pwede kang gumawa kahit na anong profile yung gusto mo. Pwede pang service, pwede pang touring, pwede rin yung pang motocross at saka pang drag race. So ikaw na bahala guys kung ano yung gagawin mo dyan. Tapos dapat may caliper ka pang sukat ng lift at saka may pang degree ka, kasi kung wala kang alam sa pagdi-degree wheel, mahihirapan ka talaga bumuo ng malakas na cam. Hindi mo talaga malalaman kung saan yung pinaka power ng cam mo, kung high RPM ba siya or low to mid RPM lang yung power niya. So dapat talaga guys is marunong kayo gumamit ng degree wheel bago kayo umpisang mag-grind or gumawa ng sariling cam profile nyo. So itong cam grinder ko nga pala guys is DIY lang to. So yan guys, malapit na yan. Ang inuna ko nga pala is yung sa exhaust. So dapat aralin nyo guys kung gusto nyong matuto kung paano gumawa ng cam, kasi hindi ito biro. Aralin nyo kung paano yung mga sukat, para saan yung low to mid RPM na degree, o ano ba yung low to mid RPM na degree, hanggang saan lang ba yung degree ng cam mo, yung intake opening, closing, ganun din sa exhaust opening at saka closing din. Yung LSE ko na sinasabi is yung lobe separation angle. Nandyan din yung degree ng overlap, kasi naka-apekto din yan sa takbo ng motor. Tapos syempre yung duration, yung bawat degree ng cam mo is very important talaga guys. So dapat alam mo yun. So hindi talaga biro maggawa ng cam, kaya yung mga racing team na mga pioneering na o yung mga legendary na dyan, nagbibinta sila nito, mahal talaga, kasi hindi lang pagod at puyat yung pinuhunan nila dyan, pati pera at saka yung knowledge talaga nila. Hindi talaga basta-basta guys. So kaya nung gumawa na ako ng cam is naiintindihan ko talaga bakit ganun kamahal yung mga cam na binibinta nila. Hindi talaga biro gumawa niyan. Marami kang pag-aaralan. So actually guys, hindi ito yung first time ko na nagre-grind ng cam, pero yung mga nire-regrind ko kasi nung nakaraan is mga stock cam lang yun. Kumbaga yung stock cam mo, pinapahabaan natin ng duration pati lift. So ito iba na to, kasi special to para ito sa aking drag bike, kaya bumili ako ng blank cam talaga. Yung magagawa ko talaga kung ano yung gusto kong degree ng aking cam. So medyo bitin talaga tayo sa mga nakaraang laro natin, kasi hindi tayo yung may gawa ng cam na yon, aftermarket lang yung mga cam na yon, kaya napilitan na talaga tayong gumawa nito, at sana maging successful ito guys. So kapag may napatunayan na to syempre gagawa tayo ng kopya nito, tapos mag-iimbento na naman tayo ng mas malakas pa dito. So ganyan lang naman talaga sa racing. So may development talaga, kahit na malakas na yan, dapat i-develop mo para mas maging
ano pa, lumakas pa yung motor mo, mas mag-improve pa. So ayan, yung gamit ko nga pala guys na bato is Inco yan. Inco yung brand. Tapos yung ano natin yung caliper Inco din, manual lang yan, hindi yan digital. Tapos ano yung cam grinder ko is ginawa ko lang yan. Bumili ako ng mga bakal-bakal doon sa junk shop, tapos binuo kong ganyan. So yan lamang guys. Maraming salamat sa inyong lahat sa patuloy na nagsubaybay. Pasensya na kayo dahil minsan hindi sa motor yung content natin, minsan sa sasakyan, pero maraming salamat pa rin. So yan nga yung finished product natin. So high lift yan, tas high duration. Tapos ko na nga palang degree. So yan yung gamit ko na degree wheel. Yan, simple lang pero nakakatulong talaga. Yan, dial indicator, digital yan guys yung gamit ko. Pwede rin naman gamitin yung manual. Yun lamang guys, maraming salamat sa lahat. Bye bye.